Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa mga angkan ng Almoite Clan dito sa Padagito, San Jacinto, Masbate at sa buong San Jacinto. Napakarami ng Almoite dito sa Ticao Island at sa iba pang lupalop ng Rehiyong 5, maging sa Metro Manila at sa iba pang lugar na naabot sa iba-ibang bansa ng mundo. Ako po ay bumisita sa aking pamangkin, pinsan na si Manoy Puroy. Ang talagang tunay niyang pangalan ay Mr. Floro Almoite Espares. At ito din ay bunso sa magkakapatid. At nais ko siyang interviewin dahil gusto ko malaman, una, saan nagmula ang Almoite Clan? Pangalawa, sino-sino yung mga unang Almoite Clan, kung naalala lang naman niya. And pangatlo, gusto ko malaman ano na ang kwento ng buhay ni Manoy Puroy after sa kanyang pagretiro sa mahabang paglilingkod sa kanyang term sa government service bilang isang opisyal ng Department of Agrarian Reform. Bueno, ipakilala na natin Manoy Puroy Almoite Espares. Manoy Puroy, mayang naagatabi. And good morning sa imo. Kumusta si Manoy Puroy after how many years in the government, ngayon retirado na? Okay, before that, gusto ko muna mag-connect sa audience natin. Whoever and maging audience natin, gusto ko muna i-greet kayo. Kumustahin kayo? Kumusta po kayo? So sabi ni Ricky, parang we will try to make a documentation of what's going on in the farm. Actually, kami ay magpinsan. Ako bilang government retiree from DAR, siya nasa NGO na siya, pero before nasa DSWD siya, Central Office and at the National Capital Region. So ako, I was born in 1962 and I'm now 62 years old. Anong dapat tumano? May tumatahol. So, he's here on a vacation dahil merong anniversary ng kanilang high school noon, yung Liceo de San Jacinto. So, andito siya para makapag-celebrate with his classmates, with his batch, and with his school. So, he's in vacation right now, and he made it a point na magbisita dito sa Akon Farm na where I stay now after serving the government for 37 years. 37 years starting at the regional office. Then I spent mga 4 years sa regional office. Then mga 20 years sa central office sa Quezon City, sa DAR Central Office sa Quezon City. Then nagbalik pa rin ako sa Masbate Provincial Office. Then it's in the provincial office in Masbate na inabutan ako ng retirement at the age of 60. Actually, optional retirement siya kasi I experienced two mild strokes na. Kaya this prompted me to retire soon. At hindi na ako nag-retire ng 65 years old. So, andito sa bukid kasi sabi ko I spent all my life in cities. I graduated my degree in college in the city, Legazpi City. Then I spent 20 years in Manila. Then mga 10 years sa Masbate. So sabi ko, it's a time naman na to go back to a barangay, to my place here in Padagiton, San Jacinto, Masbate, to spend the rest of my life. So, andito ako ngayon sa sa laylayan ng
lipunan. Oo. So yun, ang introduction ko para sa aking magiging audience kung saan man umabot itong video namin ngayon. Oo. For whatever purpose it may. Yes. Okay. Para sa aming conversations. Yan, napakaganda, no? Nakita natin ang public service talagang si Manoy Poroy, ang kanyang life talagang halos dedicate o devoted sa government 37 work years in for government 37 service. Years. Isipin mo yan, napakatagal. Ako 23 years, pero suma total ako ay nasa 30 years na rin sa paglilingkod sa ating bayan. From the time na ako magtapos ng pag-aaral sa Bicol University in 1995. Ayan. So, bago ko makalimutan, kasi kinakausap natin yung audience magiging audience natin. So, yung aming opisina, yung DAR, is really helping na yung isang sector ng society na which is the farming sector. Mga ito yung sector ng mga landless workers, landless tenants sa kabundukan. Mga taong walang access sa wealth, walang access sa wealth ng lipunan. And other services. Services. Kaya yung aming client sa opisina is more on mga landless farmers na talagang kumbaga marginalized sector of our society. Yan. Oo. So, totoo po yan kasi ako mismo ay dito rin nakatira. Sa una-unahan lang kami nitong lugar ni Manoy Poroy. I started my life dito talaga. Since 1974, talagang native na native. Nakagisnan ko itong buhay ng isang farmer, buhay ng isang magsasaka, no? At ako ay proud na isa akong produkto dito mismo sa lugar. Pero bago ko ikwento ang buhay ko, ikwento ko muna ang buhay na ni Manoy Poroy. Si Manoy Poroy, san bata pa, kumusta siya, nano ginahimo niya san panahon. Balikan natin na ang history. Oo. Kumbaga, as a pupil, as a student sa high school dito sa aming municipality, sa Municipality of San Jacinto sa Masbate. Kumbaga, ako ay graduated na, kumbaga nasa top 5, nasa outstanding pupils, one of the outstanding pupils in my elementary school. Yung high school naman, hindi naman tayo napaka-bright. So, I graduated na nasa top 10. Always at the top 10 of our class. Kaya, nag-graduate ako nasa top 10 sa high school. Then, after that, siyempre dahil hindi naman tayo pwede mag-Lasal or Ateneo. Doon tayo sa State University ng Bicol, which we call Bicol University. Actually, dapat matagal na ito mag-UP Legazpi na pangalan, pero hindi pumapayag ang management ng school na maging UP siya. Pero yung pina-follow niyang yung follow niyang way of instruction is UP style. Pati yung mga departments na UP style. So, I'm a product of a state university, Bicol University. As a college student, hindi ko pangarap yung maging honor student, yung maging cum laude. I never expected that. Ang inano ko lang is maging part ng school publication ng aming college, which we call Nabi University, Bicol University College of Arts and Sciences, wherein I ended up nung nag-graduate ako as editor-in-chief of the college. At the same time, naging managing editor ako university-wide ng Bicol University. Product ng high school sa probinsya na wala man lang exposure on journalism. Pero as a student sa high school, medyo may pagka-wide reader kita, kaya exposed naman
tayo sa social media. So when I was in college, doon ako nagtutok sa pagiging manunulat ng college or ng university. So I ended up editor-in-chief ng College of Arts and Science at the same time managing editor ng university-wide publication. So I ended up as, although napakaliit ng tuition fee ng Bicol University, pero when I graduated, naging full publication scholar ako, na wherein 100% of my tuition fees were free. Dahil nga editor ako, publication scholar ako ng university. So, ina-enjoy ko yun, na despite mababa ang tuition ng Bicol University, mas lalong na free ang aking mga parents sa tuition fee kasi 100% fully scholar ako as publication scholar. So, yun ang highlight ng aking student life. Tapos yung pinaka-highlight nito was, I remember during the martial days, I remember ang pinaka-highlight ng aking college life, nakapag-attend ako ng pagditipo ng college editors in the Philippines. Na yung organization na yun, we call it College Editors Guild of the Philippines. Editors Guild. Yung CGP nung panahon ni Marcos, na yung mga speakers namin noon, mga statesmen like yung si Jose Jokno, si Bono Adaza, yung isa pang family ng Quezon City na Quezon Province na parang may congressman ngayon. Belmonte? Hindi, yung isang nasa Quezon City na parang sila ang umawak ng PRRM. PRRM. Yung Rural Reconstruction Movement. So yun ang mga speakers namin when I attended. Yung UP writers, parang UP, CGP, National Conference ng mga nag-attend is all over the Philippines. So yun ang pinaka-mataas na organization na we're in. Nag-member ako yung during the martial days, yung bago pinatalsik ang dating rehimen. Si Ferdinand Marcos Sr. Senior pa. So I was a student then. In 1983, then nagtatrabaho na ako sa DAR, yung talagang pinatalsik siya during the 1986. It's a revolution na si Cory Aquino yung nag-succeed sa kanya. Yes. So yun ang kwento ng aking student life. So at that time pala, nabutan mo yung martial law. Yes. Witness mo siya. I worked under the presidency of President Ferdinand Marcos Sr. So I was at the regional office nung panahon na yon, nung 1983 towards 1986. Yun ang kapanahonan ng parang grabing unemployment ng Pilipinas, grabing kaguluhan. Then pumasok si Cory doon nung nag-EDSA Revolution. So nung panahonan ng grabing activism ng Pilipinas, nasa regional office na ako noon, na although part ako ng regional office, pero parang in a way, nahikayat din ako mag-join ng mga rallies. Talaga? Kasi sa Legazpi City noon, nagkaroon ng mga rallies noon na parang part ng mga rallies sa Manila, movement ng Manila. Nag-trickle down siya sa mga probinsya. Kumbaga ito yung mga protest groups. Protest groups. So, hindi naman ako masyadong active, pero I remember, nakapag-join ako ng rally against the government ng 1986 kasi talagang that time, grabe talagang activism kahit sa baba ng sector ng Pilipinas. Kumbaga Maripuro, kasi marami sa ating mga kamag-anakan ay hindi masyado na-experience itong mga ganitong kwento mo sa about martial law nung panahon. 1972, 1986. Yan. Pero ano ang experience nyo
during the time of martial law? Yung maalala mo lang. Ay, grabe nun. Kasi, constant reader naman ako ng palabasa ako. Palabasa ako, binababasa ko naman yung mga national dailies, mga national publications, mga national newspapers. Kaya, aware ako na talagang nationwide ang turmoil noon. So, nababasa ko yung mga Mr. and Mrs. magazine noon, mga Inquirer yata noon, mga Philippine Star, nung mga panahon ni Maximino Sullivan, mga panahon na ang mga columnists natin ay yung mga sikat na mga columnists na sina Arlen Babs, yung si Niniscacho Olivares, ang publication noon ng Inquirer, parang si Eugenio Apostol, na noted man siya na medyo, kumbaga, nasa social movement. Nasa social movement. Kaya ang mga publications noon na kahit nasa provincial level kami, may access ang mga taga-probinsya ng mga national movement na mga magazines. So, damang-dama ang ang movement kahit sa probinsya. Dahil nababasa ang kung anong nangyayari sa Manila, mga rallies ng mga elite. Kung nalala ko yung mga kahit yun sila Aurora P1, yung ating naging Miss International, nag-join yan sa mga rally. Magkasama ng mga elite, kumbaga naging part na sila ng social movement noon ng Pilipinas. So aware ako doon dahil may access din ang sa mga mga newspapers, may mga regional counterparts na newspaper. Kasi kayo po ay manunulat eh. Isa sa mga magandang kwento ng itong movements nung araw. Upon graduation, na-employ ako sa Department of Agrarian Reform Regional Office sa Legazpi City, sa Region 5 Bicol, as kumbaga, information editor 2. Yun ang aking pinakaunang posisyon sa government. Na parang related siya sa pagsusulat, journalism. Information, So, I spent my first 4 years as government employee as an information editor too. So, that's the time na yung Marcos years, yung Marcos na yung senior, yung Ferdinand Marcos senior years, naging part din ako ng government noon. Occupying the position as information editor too. So, kung kumbaga, information dissemination ang trabaho ko promotion, noon. Information dissemination with the farmers sa iba-ibang probinsya ng Bicol noon. Kasama-sama ko yung aking boss na tinatawag siya na Regional Information Officer na umiikot kami sa region para doon sa mga clients ng DAR na mga landless farmers. Para i-disseminate landless organizations na i-disseminate sa kanya yung ano yung linalaman ng agrarian reform or land reform program of the Philippines na ito ay napakahabang history from colonial times to panahon pa ni Macapagal, din Cory Aquino, ni President Marcos. Nag-evolve siya. Kasi nung dati limited lang ang lupa sa rice and corn areas, nung panahon ni Cory umabot ng mga coconut areas, mga iba-ibang plantasyon. Tapos hanggang ngayon, nag-evolve na ang agrarian reform program na kahit gusto nga ipalis ito na program ng government, pero hindi siya maalis-alis hanggang ngayon. Kasi there's a clamor for parang matugunan yung landlessness ng kabundukan na ito ay maipamahagi
ang mga malalaking lupa sa mga pulubing mga farmers. Yan. So hanggang ngayon, very relevant pa rin yung program na ang dami ng attempts ng mga elitista na alisin ang agrarian reform program. Pero still, andito pa rin siya, existing. Pero lumiliit na yung coverage ng program, pero yung demand for legal assistance, yan ang still nadadama ngayon. At yung mga kawalan ng mga support services program ng government natin, still nadadama yung kailangan may support services sa kanayunan para ma-avoid yung ano din, yung senaryo na nag-a-against sa mga tao sa gobyerno. Nag-aakyat ng kasi nung panahon maraming NPA dahil nga hindi na-address ng need ng government for yung mga walang lupa. So still ngayon, wag natin papabayaan yun dahil iyon din ang kailangan ng ating society. So fortunately, ang dami na rin nagawa ng agrarian, pero still may mga governable na mga landholdings pa rin ngayon na malalaki. Kaya patuloy pa rin ang agrarian reform program sa Pilipinas. At still, existing pa rin yung programa. Kahit matagal na, nag-retire na lang ako, pero still, andito pa rin yung agrarian program kasi kailangan siya ng rural sector. At hindi maalis yan sa programa ng gobyerno. Kasi hindi yan ang ating society. Isang sector na ng rural area na kailangan ma-address ng government na hindi dapat pabayaan ng gobyerno yun. Hindi lang puro ayuda. Dapat may empowering strategies. Kaya may division kami na program beneficiaries development na yung mga farmers, ina-organize namin into groups, tinitraining sila under cooperatives movement, under ng pagtutulong sa Cooperatives Development Authority, pagtutulungan ng mga technologies transfer na ito binibigay naman ng mga Department of Agriculture. Tapos marami ding pati nga mga sektor ng BGMP pinasok na namin kasi sila yung sector ng persons deprived of liberty. Yes. Sila yung parang sector na nagpapatronize sa mga produkto ng ating mga farmers, yung mga vegetables, doon namin lang binabagsak. Doon sa mga BGMP na mga kumbaga sa language namin, mga prisuhan. At nagbe-benefit sila ng mga products. Engaging kami with BGMP nationwide kasi nga kinikater namin ng mga needs ng mga persons deprived of liberty. Yung mga produkto ng mga organizations, farmer organizations natin, in a way, napupunta din sa kanila. Maliban pa doon sa pinaka-regular market natin, pero kinikater din natin yung mga persons deprived of liberties. Isa yan sa program namin doon. Ayan mga friends na nanonood sa amin dito sa amin talakayan. It's a conversation na lang, sharing ng mga experiences. Si Manoy Poroy talagang grabe ang kanyang commitment sa public service, lalong-lalo na sa Department of Agriculture, Agrarian Reform. And pag pinag-usapan yung land reform, land development projects, kahit natulog, ay kayang-kaya niyang ipaliwanag. Pero sige, from information officer, ano ang next nun? After nung naging information officer ako, I was promoted as a senior training officer ng Masbate. So sa provincial office ng Masbate, naging senior training officer ako. Pero that time, dahil katatapos pala ng EDSA Revolution, nagkaroon ng parang kulang ang pundo. Kulang ang pundo para sa mga training sa mga farmer organizations, sa mga landless farmers. Kaya, ang memory ka as senior training officer, parang maliit lang ang
nakanda ko na training noon kasi nga kulang sa pondo. Dahil ang Pilipinas noon naghihingalo after the EDSA Revolution. So, mga 3 years yata ako as senior training officer, then na-promote ako as, doon ako napasok naman sa administrative side of the provincial office na nagbiging acting administrative officer naman ako. Kasi I was eyeing for an administrative officer position noon as promotion. Kailang hindi natuloy. Doon ako nakapasok naman sa natatawag na position na senior agrarian reform program officer. Tapos napunta ako sa planning, sa planning division ng aming office. Then later on, napunta pala ako, parang nabore ako that time sa Masbate. Kasi that Masbate is hindi pa city noon. Wala pang mga Jollibee, wala pang mga air-conditioned na mga restaurants. So sabi ko, I spent years sa Legazpi City. So, nabubor ako dito. I have to move back. I have to move sa urban area. Kasi gusto ko din magtrabaho ng Manila, ng central office para ma-expose ako sa kung paano pinapatakbo ang mga national programs. Kahit malaman ko yung nitty-gritties ng national program implementation. So napunta ko ng regional, ng central office sa Quezon City. Fortunately, my classmate ako na naging staff ng undersecretary doon. So, nung in-express ko sa kanya yung aking sentiment o yung intention na gusto kong malis na dito sa provincial office, papunta na ako doon sa Manila, sa central office. So, luckily, ang bago naming undersecretary noon, nangangailangan ng mga staff from the regional level. So, tamang-tama, winahiran kaagad yung aming Assistant Regional Director for Administration na ito si Floro Isparis, pinapa-report sa central office ng isang undersecretary. So, who am I na parang ordinary employee lang na parang being summoned up sa central office to be a technical staff ng isang undersecretary. So that was the reason na ako nakapunta ng national office na I was a technical staff of an undersecretary. Tapos doon ko palalaman na dito pala ako where I belong, sa central office. Ito pala yung gusto kong trabaho na magsusulat pa rin ako, writing memos, mga writing ng mga problema ng mga farmers na pinaparating sa top management. Ginagawan ko yung parang kwento kasi may konting technical knowledge naman tayo about writing. So, may mga co-staff din ako na nagsasabi nung nababasa ang mga reports ko na magaling pala ito. Magsulat mga articles, publications. Si Mr. Espares. So, ang nangyari, whenever may mga quarterly assessments nationwide, lagi ako niyang sinasama sa special order. So, na-enjoy ko yung travels all around the Philippines. Dahil nga, lagi akong sinasama as tagagawa ng minutes. Minutes kasi maraming staff sa Manila na ayaw maggawa ng minutes. Matrabaho yun. Tapos, kasi, grabe, madetalyang trabaho yun. Makikinig ka nung anong pinag-usapan. I-translate mo na isang report kung ano yung mga agreements sa conference na yon. Yun ang gusto kong trabaho na which my co-workers dislike. So nakakasama ako noon kahit anong mga biyahe ng mga sa kaiba-ibang regions. Then was na biyahe mo na. Which is, I could travel freely. Kasi libre naman kami. Aeroplano. Pagdating ng regional level, hatid sundo ng regional offices. Then, libreng hotel.
Oh, kung Pero ang ito yung trabaho ko perks. is yung talagang nasa sideline lang na gumagawa ng minutes silently. Sinusundan niya yung conference kung ano ang mga agreements bawat araw. So yun ang trabaho ko. Kumbaga, ikaw ay taga-minutes. Taga-minutes lang. tabi. Pero kailangan Maganda. ma-capture ang bawat agreements sa regional level, ibabang regions, para maging input ito ng mga undersecretaries ng mga secretary para to form their policies. Ang tawag dyan sa amin sa DSWD noon ay ikaw ay executive assistant ng Parang ganon. undersecretary. Oo. Na silently, ikaw yung mag-defend sa undersecretary Kailangan. kung ano yung mga different scenarios ng regional office, Yes. para magkaroon sila ng program, magkaroon sila ng policy to truly implement the program. Kasi may feedbacking from the regional office mo, the provincial office, up. Kumbaga dinadala mo lang yung yung programa through writing sa taas, na na-fed mo yung mga decision makers sa taas. Napanggagalingan ng policy, yun. mga guidelines. Policy formulation. Kasi ang minutes, lagi yung basis ng matatranslate siya into special mga administrative orders, mga policies, at mga programs. Kasi mahirap walang documentation. Yun. Wala kang ma-feedback sa taas kung hindi mo i-document yung mga agreements reached during regional offices, regional assessments. Kaya noon, madetalye yung mga feedback kasi wala pa namang camera. Pero noon talaga sulat. Pero nabanggit pasensya na po kayo sa boses ko kasi medyo sensitive talaga ako. Minsan parang naapektuhan yung pagsalita ko sa emotion na nadadala ng aking pagdidiscuss. Damang-dama ko nga ho. Pasensya ka na dyan. Damang-dama ko nga, Manipuro. Pasensya na po kayo. Emotionally conversation, no? Ang ating mga binibigay na information sa public. So nakatulong ho. Napakalaking bagay ng role niya ni Manipuro doon sa DAR kasi siya yung nagsusulat para itong mga documents na ito ay mapaabot sa pinaka-top management na panggagalingan ito at magiging source ng kanilang policy formulation, policy guidelines, policy directives, programs, etc. Kasi nung panahon ni President Ramos, yung aming secretary noon was galing din ni NGO, si Secretary Ernesto Garilao. So nag-create siya ng isang division or department sa central office na siya yung hawak ng mga policy issues, policy formulations. Sila yung taga-formulate ng mga policies. Kaya ang dami naming nagagawa ng mga administrative issuances, administrative orders, dahil kino-convert yung mga napag-agrihan sa baba na baging national policies sa taas. Kasi dahil may isang tumututok na department of yung policy, PSR isang tawag noon, policy and strategic program management something. Yun ang isang division na tagagawa ng policies namin sa taas under the presidents, under our secretary noon na si Ernesto Garilao, na galing din siya sa NGO sector. Ayun, okay. So we talk about itong experiences niya sa DAR as a writer, a communication officer, as an advocate, as a bridge, as a facilitator, a documenter between the region, from the regional experiences hanggang sa national level. What was the... by the way, I retired as, kumbaga sa provincial level, pangalawa ako sa hierarchy ng mga official. Assistant. So I retired as an OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1. Kasi yung pinaka-task namin yung Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. Ako naman yung pangalawa. Yun lang ang pinaka-last designation ko sa aming provincial offices. Although yung position na yun is dapat
presidential appointee yun. Oo. Sa taas, Director doon level. dapat kami bibigyan ng Appointment. full appointment. Kaya lang nung panahon, dahil naman sa politika, kalakasan ng President Duterte noon, ang daming na full pledge sa mga positions namin from Region 11 na supposed to be ako ma-designate na presidential appointee, full pledge, paruwan, dahil sa politika, ang daming na-promote noon Na-appoint sa Region 11 dahil nga kay President Duterte. So, hindi ako successfully naging presidential appointee galing nga doon sa politika. Talagang So kahit yung saan. kinikwento ko yun dahil yun ang Realities. ng Pilipinas Yes. Oo. na maraming na-appoint na hindi naman sila yung Yung hindi rose ng nagtatrabaho, hindi naman de rosum de rang. Oo. Pag Basta in-appoint lang by ang virtue opisina, nagiging headed by political appointees. Yes, oo. Pero ang nagtatrabaho talaga niyan, yung mga mga dating staff, babad na mga technologists Yes. sa regional level. I can feel that sentiment. Mukhang pareho kami sa Manipuro. Tapos yung mga presidential appointee, after a while, after their term, maalis naman. Bagong hatak na naman ng mga presidential appointees na mga malalakas sa kung sino yung elected officers. elected officers, national. At sa So, local. ngayon ang reality natin. So, ako po nararamdaman ko yung sinishare ni Manipuri kasi ganun din po ang naramdaman ko. Supposedly doon na, but anyway. Although may Hindi mga lang yun. nakapasok naman na mga swerte na nabibigyan ng chance na maging at the top echelon ng aming opisina. Yung mga nakakapasok naman na mga yung babad sa experiences sa field. Pero limitado, no? Limited. Most of the time, mga appointees ng mga politiko. Yan, pag pinag-usapan yung mga working in the government na mataas ang posisyon, karamihan dyan hindi galing sa rose from the rank. Karamihan dyan ay galing sa external world. Okay, ito yung mga pinapaglaban ng dating Civil Service Commissioner na si Karina David. Na asawa ni Randy David. Na mother nitong si Cara David. Cara David. Nung panahon niya, ang daming marami na na-feel na mga reforms sa civil service. Natin, nagiging transparent yung mga deliberations. Pero until now, may mga deliberations pa rin. Pero formality na. Papasok pa rin yung politika. So, dapat yung civil service natin, ang yung bumabantay sa mga political, mga political, na mga pinapasok ng mga government. Kasi pag, para lang medyo clarify tayo, kasi pag Director 1, Director level position, dapat appointed by the President. Pero kung Division Chief pababa, that's appointed by the Secretary. Pero dadaan sa process ng deliberation. Pero pagdating sa Director level, hanggang sa use. Although may mga nakakapasok na mga director na mga babag talaga sa field implementation. Pero a certain percent of them talagang political appointees. Although may mga political appointees naman mga galing din kasi galing din silang NGO. Ibang field. Ibang field. Kaya yung aking first undersecretary galing din yung NGO. Kaya medyo naging iba ang implementation ng programa. Sige. So, nabanggit na ni Manny Foroy ang kanyang mga happiest moments. Yung mga perks of service or work in the government, pati yung mga sad, hindi naman sad, mga lighter side of the happy side. Nabanggit na niya. And then, yung mga challenges niya sa government service, sa kanyang experiences. So, doon ako sa iba na bahagi, Manny Foroy. Sa assessment mo sa ating paglilingkod sa ating bayan, ano yung pinaka-lucky past part of your life na masasabi mo, wow, ito na yung pinaka-best experience ko na hindi ko talaga malilimutan? The happiest part is yung fulfilling part is yung
feeling mo na nakatulong ka rin sa mga marginalized sector. Yes. Oo. Kasi up to until now, kailangan natin ng tulong sa mga marginalized sector, specifically yung landless farmers natin. Dapat ma-assess natin kung anong nangyayari sa baba. Kung sila ba ay nabigyan na talaga ng mga titles, land titles like LOA. At ang nangyayari ngayon, minsan may mga binibigyan kami ng LOA na dahil pulubi talaga sila, wala silang mga, minsan binibenta nila yung mga titles. Oo. Kaya dapat matingnan natin kung anong relevant interventions ng sa taas, kung anong relevant program interventions sa baba, na parang maiwasan itong mga pagbibenta ng lupa ng mga pulubing nagkaroon ng lupa. Maraming nangyayari ngayon nationwide. Marami. Ito yung mga reality sa baba na dapat mabuksan. Dapat mabuksan kung bakit nila binibenta yung lupa nila. Dahil ba pag na-hospital ang family member nila, wala silang means na ipa-hospital or ano, na imbis na yung lupa na yun para sa kanilang mga heredero or mga heirs, nabibenta nila yun dahil hindi sila sanay na magiging may-ari ng lupa. Mga tenants lang sila. Ito yung dapat i-change natin yung mindset ng mga sa baba na to make their farms productive, to make their farms income generating. Oo. Productive. Kaya dapat ang ating mga taga-taas, mga policy formulators, tingnan talaga sa baba kung ano pa yung programa na kailangan natin doon sa mga marginalized sectors. Hindi lang yung farming sector, kundi maraming sector ng mga nasa laylayan. Ito yung kita ko kung nanalo sana si Leni Libredo. Na-evaluate itong mga nangyayari kasi siya yung tipo na talagang she works with the laylayan sectors of our community. Yun ang mga kailangan natin ngayon. Correct. Mga leaders official leaders sa baba na na-expose sila sa rural scenario. Hindi yung mga leaders na mga elitista. Na ang ganda ng buhay nila sa taas, pero wala tayong mga leaders ngayon sa baba na expose sa kahirapan ng society natin. Yes, tama. Oo. So, kahit yung mga DSWD natin, dapat it's headed by leaders na exposed sa baba, exposed sa poverty. Kasi kung mga elitist ang ating mga secretary ng DSWD, mga undersecretaries, walang mangyayari. Hindi sila makakapag-isip ng kung anong program ang dapat mag-address sa mga urban poor. Oo. At saka, ang kailangan dyan para mapanatili at maabot ang serbisyo, it requires convergence, collaboration, interagency pa rin. Hindi yung pupunta sa kaya lang, dapat tayo may national figure na siya yung magpupush sa mga different departments na magkaroon ng mga programa na relevant programs sa national level para ito ma-trickle down sa rural level. Yan. Okay. So, napakaganda ng talagang damang-dama mo, sana, kung hindi talaga, director talaga. Nagiging emotional ako pag nadidihada talaga ang rural poor. Correct. Oo. Sige,